Isang bagong pag-asa, ang pagtuklas sa TRAPPIST-1. Noong 2016, isang kamanghamanghang pagtuklas ang gumulantang sa mundo ng astronomiya. Isang sistema ng mga planeta na halos kapareho ng ating solar system ang natagpuan sa kalawakan. Ang sistemang ito ay binubuo ng isang pulang bituin na mas maliit at mas malamig kaysa sa ating araw at 7 planetang kasing laki ng Earth. Ang mga planetang ito ay nag-orbit sa kanilang bituin sa isang paraan na nagbigay ng bagong pananaw sa ating pag-unawa sa mga exoplanet. Ito ang TRAPPIST-1 system na pinangalanan sa teleskopyong ginamit sa pagtuklas nito, ang Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope o TRAPPIST sa Chile. Ang teleskopyong ito ay may kakayahang makita ang maliliit na pagbabago sa liwanag ng mga bituin na nagpapahiwatig ng presensya ng mga planeta. Ang sistemang ito ay matatagpuan mga 40 light years ang layo mula sa atin sa konstelasyon ng Aquarius. Bagaman malayo ito, ang teknolohiya natin ngayon ay nagbibigay daan upang masuri ang mga katangian ng mga planetang ito. Ang TRAPPIST-1 system ay binubuo ng isang pulang bituin na mas maliit at mas malamig kaysa sa ating araw at 7 planetang kasing laki ng Earth. Ang mga planetang ito ay may iba't ibang distansya mula sa kanilang bituin na nagre-resulta sa iba't ibang temperatura at kondisyon. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga scientifico na naghahanap ng buhay sa ibang planeta. Ang posibilidad na may buhay sa mga planetang ito ay nagdulot ng malaking interes at pag-aaral mula sa iba't ibang larangan ng agham. Ito ay dahil ang ilan sa mga planetang ito ay nasa habitable zone ng kanilang bituin. Ang habitable zone ay ang rehiyon sa paligid ng isang bituin kung saan ang temperatura ay tamang-tama para magkaroon ng likidong tubig sa ibabaw ng planeta. Ang habitable zone ay ang rehiyon sa paligid ng isang bituin kung saan ang temperatura ay tamang-tama para magkaroon ng likidong tubig sa ibabaw ng planeta. At alam naman natin na ang tubig ay isa sa mga pangunahing sangkap para sa buhay. Kung may tubig sa mga planetang ito, maaaring may mga kondisyon din na angkop para sa buhay. At alam naman natin na ang tubig ay isa sa mga pangunahing sangkap para sa buhay. Ang pagkakaroon ng likidong tubig ay nagpapahiwatig na maaaring may mga organismo na nabubuhay dito kahit na sa pinakasimpleng anyo. Ang pagkakatuklas sa TRAPPIST-1 system ay nagbukas ng bagong kabanata sa paghahanap natin sa buhay sa ibang planeta. Ang mga bagong teknolohiya at misyon sa hinaharap ay magbibigay daan upang mas mapag-aralan pa natin ang mga planetang ito. Ito ay isang malaking hakbang sa pag-unawa natin sa universo at sa ating lugar dito. Ang mga natuklasan sa TRAPPIST-1 ay maaaring magbigay ng mga sagot sa mga tanong na matagal na nating hinahanap. Ang TRAPPIST-1 system ay isang paalala na marami pa tayong dapat tuklasin sa kalawakan at na hindi tayo nag-iisa. Ang ating pag-usisa at pagnanais na malaman ang higit pa ay magdadala sa atin sa mga bagong tuklas at pag-unawa sa ating universo. 7 hiyas sa kalawakan ang mga planeta ng TRAPPIST-1. Ang sistemang ito ay isa sa mga pinakakamanghamanghang natuklasan sa ating universo. Ang 7 planeta ng TRAPPIST-1 system ay pinangalanang TRAPPIST-1b, C, D, E, F, G, at H. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging katangian at posibleng kakaibang kasaysayan. Ang mga planetang ito ay halos kasing laki ng Earth at ang ilan sa kanila ay posibleng mayroong atmosfera. Ang pagkakaroon ng atmosfera ay mahalaga dahil ito ang nagpoprotekta sa planeta mula sa matinding radiation ng bituin. Ang mga planeta ay napakalapit sa kanilang bituin at ang kanilang mga orbit ay mas maliit kaysa sa orbit ng Mercury sa ating araw. Ang kanilang malapit na distansya ay nagdudulot ng kakaibang mga kondisyon sa kanilang mga ibabaw. Dahil dito, ang isang taon sa mga planetang ito ay napakaikli. Ang mabilis na pag-ikot ay nagdudulot ng mabilis na pagbabago ng mga panahon at araw-gabi cycle. Ang TRAPPIST-1b ang pinakamalapit na planeta sa bituin
ay umiikot sa bituin sa loob lamang ng 1.5 araw. Ang bilis ng pag-ikot nito ay nagdudulot ng matinding gravitational forces. Samantala, ang TRAPPIST-1H, ang pinakamalayo, ay mayroong orbital period na 20 araw. Ang mas mahabang orbit nito ay nagbibigay ng mas mahabang panahon para sa bawat season. Ang 3 planeta sa sistemang ito, TRAPPIST-1E, F, at GG, ay pinaniniwalaang nasa habitable zone. Ang habitable zone ay ang rehiyon kung saan ang temperatura ay tama lamang para sa likidong tubig. Ibig sabihin, may posibilidad na magkaroon ng likidong tubig sa kanilang ibabaw. Ang tubig ay isang mahalagang sangkap para sa buhay, kaya't ang pagkakaroon nito ay napakahalaga. Ang mga planetang ito ay may katamtamang temperatura na nagpapahintulot sa tubig na manatiling likido, hindi sobrang init para sumingaw o sobrang lamig para magyelo. Ang tamang temperatura ay nagbibigay ng perpektong kondisyon para sa buhay. Ang pagkakaroon ng tubig ay isang magandang indication na maaring mayroong buhay sa mga planetang ito. Ang mga scientifico ay patuloy na nag-aaral upang tuklasin ang iba pang mga palatandaan ng buhay. Bagamat marami pang pag-aaral ang kailangang gawin, ang posibilidad na ito ay nagbibigay sa atin ng dahilan para maging excited sa mga susunod pang tuklasin. Ang mga bagong misyon at teknolohiya ay magbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa mga planetang ito at sa kanilang potensyal na mag-host ng buhay. Maliit na bituin, malaking pagkakaiba, paghahambing ng TRAPPIST-1 na nimbuhay, TRAPPIST-1 at ng ating araw. Ang 2 bituin na ito ay nagbibigay ng liwanag at init sa kanilang mga sistema, ngunit sa kabila ng kanilang parehong layunin, sila ay may napakaraming pagkakaiba. Ang TRAPPIST-1 at ang ating araw ay parehong bituin, ngunit magkaiba sila sa maraming aspeto. Ang kanilang laki, kulay at temperatura ay ilan lamang sa mga pangunahing pagkakaiba. Ang ating araw ay isang dilaw na bituin, habang ang TRAPPIST-1 ay isang pulang bituin. Ang kulay ng isang bituin ay nagpapahiwatig ng kanyang temperatura at edad. Ang mga pulang bituin ay mas maliit at mas malamig kaysa sa mga dilaw na bituin. Ang TRAPPIST-1 bilang isang pulang bituin ay may mas mababang temperatura kumpara sa ating araw. Ang ating araw ay may habang 109 na beses na mas malaki kaysa sa Earth, habang ang TRAPPIST-1 ay bahagyang mas malaki lamang kaysa sa Jupiter. Ang laki ng isang bituin ay may malaking epekto sa kanyang gravitational pull at sa mga planeta na umiikot dito. Dahil mas maliit at mas malamig ang TRAPPIST-1, ang habitable zone nito ay mas malapit sa bituin kumpara sa habitable zone ng ating araw. Ang habitable zone ay ang lugar kung saan maaaring magkaroon ng likidong tubig, isang mahalagang sangkap para sa buhay. Kaya naman, kahit na ang mga planeta sa TRAPPIST-1 system ay napakalapit sa kanilang bituin, may posibilidad pa rin na magkaroon sila ng mga kondisyon na angkop para sa buhay. Ang mga planeta na ito ay maaaring magkaroon ng atmosfera na kayang suportahan ang likidong tubig. Ang isa pang pagkakaiba ay ang edad. Ang edad ng isang bituin ay may malaking epekto sa kanyang katatagan at sa mga kondisyon sa kanyang mga planeta. Ang ating araw ay nasa kalagitnaan na ng kanyang buhay, habang ang TRAPPIST-1 ay mas bata pa. Ang mas batang bituin ay maaaring mas aktibo at mas maraming solar flares. Ang mga pulang bituin tulad ng TRAPPIST-1 ay may mas mahabang lifespan kaysa sa mga dilaw na bituin. Ang mas mahabang buhay ng mga pulang bituin ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa mga planeta na mag-evolve. Ibig sabihin, ang mga planeta sa TRAPPIST-1 system ay may mas mahabang panahon para mag-evolve at magkaroon ng buhay kumpara sa mga planeta sa ating solar system. Ang mas mahabang panahon na ito ay maaaring magbigay daan sa mas komplikadong anyo ng buhay na umunlad. Ang sayaw ng mga planeta. Paano naiiba ang TRAPPIST-1 system sa atin? Bukod sa uri ng bituin,
Ang TRAPPIST-1 system ay naiiba rin sa ating solar system sa paraan ng pag-ikot ng mga planeta. Ang mga planeta sa TRAPPIST-1 system ay nasa tinatawag na resonant chain. Ibig sabihin, ang kanilang mga orbital period ay may kaugnayan sa isa't isa. Halimbawa, sa bawat 8 beses na umikot ang TRAPPIST-1b sa bituin, ang TRAPPIST-1c ay umiikot ng 5 beses. Ang ganitong uri ng orbital resonance ay nagdudulot ng malakas na gravitational interaction sa pagitan ng mga planeta. Ito ay maaaring magresulta sa pagiging stable ng kanilang mga orbit sa mahabang panahon. Sa kabilang banda, ang ganitong uri ng interaksyon ay maaari ring magdulot ng matinding tidal forces sa mga planeta na maaaring magdulot ng pag-init ng kanilang internal structure. Ang pagkakaiba ng TRAPPIST-1 system sa ating solar system ay nagpapakita na maraming iba't ibang paraan para mabuo at maging stable ang isang planetary system. Ang pag-aaral sa mga pagkakaiba na ito ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang proseso ng planet formation at ang mga salik na nakakaapekto sa habitability ng isang planeta na mahalaga sa ating kaalaman.